Assistance sa mga pamilyang matinding naapektuhan ang mga bahay dahil sa Bagyong Karina at Habagat, ating pag-uusapan kasama si Disaster Response and for Administrative and Finance Services under Secretary Randy Escolango ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Yusek, Randy, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ma'am Ninya. Magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali po sa inyong mga tagapakinig. Magandang tanghali, Yusek. Oo, pag nandito si Yusek, may magandang balita para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po, no, yung mga nangangailangan ngayon ng ayuda, kumbaga, para sa mga nasalanta ng bagyo. Ano na po yung mga tulong na naipamahagi ngayon ng DSUD sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Karina at Habagat? Una po, nais naming iparating na kamakailan lang ay nag-issue po ng memorandum circular ang ating Secretary Jose Rizalino Acusar ng Department of Human Settlement and Urban Development na nag-uutos sa lahat ng mga key shelter agencies under po ng Department of Human Settlement and Urban Development na magbigay ng 1-month moratorium under amortization, yung housing loan amortization po nila. So, yun po ang ibinibigay at ang amin pong tinatawag na key shelter agencies, yan po yung Pag-ibig Fund. Kapag ikaw ay may amortization dyan, bibigyan po kayo ng 1 buwan na moratorium. Yung NHA, yung Social Housing Finance Corporation, yung National Home Mortgage Finance Corporation. Ito po yung mga key shelter agencies po namin na maaring magbigay ng moratorium po para sa kanilang amortization. So in other words, Yusek, kung kayo ay empleyado or kawani ng kahit anuman at kayo ay may loan dito sa mga ahensyang ito, may 1 buwan kayong palugit. So for example, itong July ba, itong August, paano natin i-implement yan? Meron pong kanya-kanyang internal rules and guidelines na ilalabas po yung ating mga key shelter agencies na nabanggit ko. At yun po ang ipalalabas nila. I think within this day po lalabas yung mga yan. Kung anong buwan talaga. Pero I would think July kasi, di ba? Well, tapos na rin ang July eh. Oo. So August. Baka August It's for na siguro August yan. na siguro. Yeah. So, meron daw po kayo, Yusek, na Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ano po ito para po sa kalaman ng ating mga kababayan? Opo. Ito po ay isang programa na pinanukala po ng aming Secretary Jose Rizalino Acusar at ngayon nga po ay ini-implement na. Ngayong taon lang po ito in-implement at nagkaroon po kami ng guidelines. Ito po ay pagtulong ng ating gobyerno sa mga nasiraan po ng tahanan. Nako, Dulot ganda po yan. ng kalamidad. Yan po yung natural disasters at saka man-made disasters. Pag sinabi po natural disasters, ito nga po yung itong typhoon, pagbaha, paglindol, ayan po. At kung man-made disasters naman po, yung mga sunog, explosion, mga digmaan, ganyan ho. Pero ang kinakaharap ho natin ngayon ay yung natural disaster na typhoon at ang pagbaha. Ayon po sa aming guidelines ay nagbibigay po kami ng 15,000 sa mga totally damaged houses. 15,000 po. At pero kamakailan ho, mga 3 days ago ay, or 2 days ago ay inutusan po kami ni Secretary Acusar na hindi lang yung mga totally damaged houses ang i-cover, kundi pati yung mga partially damaged. Kasi ho, marami talagang tinamaan din ngayon, naging partially damaged. At mukhang libo na ho. Kaya isasama na rin ho namin yon na i-cover at may guidelines po kami. Pag na-aprobahan ho within the day ay mako-cover po yung mga tinamaan nating kabahayan ng ating mga kababayan. So, bagong-bago pala itong balitang na to, ginagawa pa yung guidelines and hopefully matapos ngayong araw na to. Pero paano po tayo magiging beneficiary ng programang ito? Paano po maging eligible na maging makakuha nitong IDSAP, no? Yes. Ang IDSAP po ay Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng DSUD. At dapat po ang ating mga kababayan ay membro ng household or sila po ang head ng household at isasabit po nila yung kanilang pangalan sa LGU. At ang isang criteria dapat po totally damaged. Pero sabi ko nga ho, madadagdagan ng partially damaged. At ang ikatlong criteria po dapat hindi ka pa nakatatanggap ng anumang shelter assistance sa anumang ahensya ng gobyerno.
Pero yung binibigay po ng DSWD po, hindi po yung shelter Shelter assistance. assistance. Okay. Yung binibigay po ng local government, hindi rin po shelter assistance. Ang DSUD po ang nagbibigay ng shelter assistance, maging ang NHA. Kasi may natira pa hong pondo ang NHA sa nakaraang taon, yun po ang inuubos. Pero ho, sa susunod na taon, ang alam ko po ay concentrated na ngayon sa DSUD ang lahat ng pondo. So, ang DSUD po ang nagbibigay ngayon ng shelter assistance. Okay. So, base po sa inyong datos, Yusek, mga ilang tao ang makikinabang dito sa programang ito? Kaya bang bigyan ng DSUD lahat ng mga nasiraan, especially yung totally damaged? Opo, dahil meron po tayong pondo ngayon na inilaan ng gobyerno at base sa huling tala namin, pero ang alam ko po ito'y talagay nadagdagan na, ay ito po ay as of 6 o'clock, last Friday pa, at may 1,049 tayong partially damaged and 130 na totally damaged. Last Friday, 6 o'clock po iyon. Pero ngayon ho, Madadagdagan yan, I'm sure. nadagdagan kasi nagkaroon ng inspection, nagkaroon ng validation, dumami pa ho. At ang alam ko ho ay hindi pa kasama dyan ng NCR. Yun po yung pinakamalaking tinamaan ngayon. So dadami pa ho yung mga numero na yan. So hindi kasama ang NCR dito sa 1,049 partially damaged and 130 na totally damaged. Yes, hindi This is pa ho kasama. outside of NCR. Sigurado yan kasi mismo tayo may mga kakilala po kami. Opo. Mga personal na kakilala. Kanya kaklase ng anak mo, nakalubog lahat ng kotse Yung nila. iba empleyado yung dito sa bahay. PTV. Yung iba empleyado, kasama mo, nakikita mo araw-araw, pero absent. Dahil lahat po sila ngayon ay naglilinis pa sa Nag-aayos. kanilang mga lugar. Tama po. Maging naman kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa gobyerno, ang alam ko ho ay meron din namang leave benefits na ibinigay ang ating Civil Service Commission na they are entitled to 5 days yata na leave. Pero idagdag ko lang ho, yung aming mga key shelter agencies katulad ng Pag-ibig Fund, nag-allocate po ng 3 billion para po sa pwede mag-avail ng housing loan, ng calamity loan. At ang alam ko ho, last week, meron ng nasa 250 loan application sila natanggap at ito'y dumadami pa. Kaya ho, maging ang Social Housing Finance Corporation ay mga naghanda na rin sila ng mga kanilang pagtulong. May mga food pack ho sila na inihanda para sa pamimigay. At nakaraan din ho, nagutos na rin si Secretary Acusar sa ating Pag-ibig Fund na ilapit na sa mga tao yung pagtulong. Kaya ho may tinatawag ngayon na Lingkod Pag-ibig on Wheels. So lalapit na sa mga tao sino gustong mag-avail ng calamity loan at para ho kaagad na matanggap yung mga tulong. Yes. Yusek, magkano po yung inilaan natin para dito sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program? Gaya ho nung nabanggit ko kanina na 15,000 po, ayon sa guidelines namin ngayon, 15,000 yung totally damaged house. Pero ho, inaangat dito sa bagong guidelines na ilalabas namin, kung aaprobahan po ni Secretary ho within the day, ay tumaas po yung totally damaged at papasok po yung partially damaged. Yes, but in total, Yusek, magkano yung budget na inilaan ng departamento para ipamigay sa ating mga kababayan na apektuhan ng bagyo at ng habagat? Ang budget po na inilaan ng gobyerno for this year ay 200 million. Meron pa kami natitira mga 193 million. So malaki pa. Malaki Okay. pa. So doon yung kukunin. Makukover pa itong mga to. And to think this is just the first parang major bagyo Yes. sa pagpasok ng La Nina. Hindi pa nga raw La Nina to eh. So, we are in between El Nino and La Nina as ASEC Joey Villarama would always explain na hindi pa ito yon. So, aasahan po natin na Mas marami may pa. mga dadating pa nga mga bagyo, pero wag naman po sana, no? Pero it's best to be prepared. Ito pong binibigay nyo na ayuda, ano po yan? Bigay lang na, kunyari yung 15,000. Bigay lang po. Babayaran ba yan? Anong requirements Loan ba kailangan? yan? Ito Or- po ay unconditional assistance. Unconditional. Ibig sabihin Okay. po ay basta ikaw ay head ng household, ikaw ay tinamaan ng nasirang yung bahay, totally damaged, at wala ka pang tinatanggap sa iba pang ahensya, yung iba po ng shelter assistance, kwalipikado ka po. Hindi po kinakailangan magmiyembro ka ng Pag-ibig, magmiyembro ka ng SSS or GSIS or anumang Kasi yung association. iba wala eh. Hindi naman po sila miyembro ng Pag-ibig Opo. or SSS. Unconditional po ito. Ipagkakaloob as long as nasiraan po yung inyong
bahay. Oh. Yes. And saan po sila maaaring pumunta? Naku, sigurado po na marami ang may interesado ngayon dyan. Kanina nga lang, yung kasama natin nung kausap si Yusek, tinatanong na siya, paano ba ma-avail? Saan po kami pupunta? Meron po ang bawat LGU ng Local Housing Board. Kaya pag pupunta ho sila doon, magpapalista sila. Dapat to makasama sila sa master list. Yun po kasi yung isasubmit sa amin, yung master list, na included yung pangalan nila, pati po yung disaster report at saka certificate of eligibility. Simple lang po yun. Yun po yung tatlo na inihingi po namin sa LGU. And then, ang gagawin po ng aming regional offices ay kaagad ibabalidate yon. Mabilis lang ho ang validation sa amin dahil alam naman natin na ang state of calamity na i-declare ng state of calamity yung mga lugar. Pagdating ho na validation, iakyat to kagad sa amin sa central office. Mga 1 to 2 days ay mapupunduhan na ho agad namin at ibababa na namin sa region para ma-schedule na ho yung payout. So, okay. So, sana nga po, ma-avail na yan. Lalo na ngayon kasi kailangan nila yan ngayon na rin no, sa lalong madaling panahon. Okay, sa ibang usapin naman po, paano naman po tinitiyak ng inyong ahensya at ng pamahalaan na ligtas sa panganib dulot ng kalamidad ang mga pabahay po na ibinabahagi ninyo sa ating mga kababayan? Yung aming pong pabansang pabahay para sa Filipino program, yung nga po yung pagtatayo ng mga medium rise and high rise na pinanukala po ng aming sekretary at ngayon po ipinatutupad na. Siyempre po lahat ng aming itinatayo ay nakasunod ayon sa National Building Code at siyempre po sa 2024 National Disaster Response Plan. Yung aming pong secretary, kung wala naman pong hindi nakakakilala sa kanya, isang successful developer, parami na hong itinayo. Talagang very specific siya, very strict sa structural at saka dito po sa kanyang mga technical specification. Siya ho mismo personal, tumitingin ho dyan at nag-evaluate. Kaya ho meron kaming binuo dyan na monitoring and evaluation unit na kung saan siya po ang nakatutok. Chine-check niya ho mabuti ang mga structural at saka mga technical specification ng bawat building. Dahil alam nyo naman ho, Siya mismo. ayaw niya ho mapapahiya ho dyan. Ayaw niya ng low quality, kumbaga. Ayaw niya ng low quality. Sa totoo nga po, sa ngayon ho ay meron na kaming mga almost mga 45 ongoing construction na ho sa iba't ibang Pilipinas. Pero hindi niya pa ho kaagad pinakakawalan dahil marami na hong mga nagtatayo ang building. Gusto niya ho kumpleto lahat ng amenities Kumpleto lahat, meron ng tubig, may kuryente, merong park, kumpleto ho lahat ng mga utilities. Dahil ang gusto niya, pagka binigay niya na sa tao, talaga ho mapakikinabangan. Kailan kaya yung unang pamimigay na makikita po natin? Ang tinitignan ho namin ay posibleng late this year, ito pong Uy, taon na ito, Christmas. yung mga unang Yes. ilalabas or early next year. Okay. Gusto kasi ni Secretary, maayos talaga, kumpleto Oo, kasi may balita ko, yung iba may playground, may swimming pool, may basketball Community, court. kumbaga. Yes. Yes, Oo. hindi basta may pabahay lang doon tapos hindi yung tipong iiwanan mo. That's right. Alam mo, partner, di ba yung mga kwento dati na may pabahay, walang kuryente, may walang ganon. tubig, tapos napakalayo, yung kalsada hindi nagawa. Sapagkat itinatayo po yung mga pabahay doon sa mga malalayo nga ho, walang kuryente, walang tubig. Ngayon po ang ginagawa ho ng aming secretary in-house, in-city. In-city, ibig sabihin na malapit na sa mga paaralan, malapit na sa mga seguridad at sa mga trabaho. Kaya ang tingin ko po dito ay talagang dudumugin to ng ating mga kababayan. Okay. Yeah. So, Yusek, mensahe nyo na lang po sa mga ating kababayan na nakatutok sa atin ngayon na excite doon sa inyong in-announce na merong tulong na mumula sa DSUD para sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang aming pong secretary, si Secretary Jose Rizalino Acusar, patuloy na nag-iisip ng mga pamamaraan para makatulong po sa ating mga kababayan. Ito nga po yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program. At ito po ay mapakikinabangan ng ating mga kababayan, lalo na po yung tinamaan ng kalamidad sa ngayon. At hindi lang po ito sa natural disaster, nabanggit ko nga ho, ito pati ay sa man-made disasters. Marami din ng mga nasunugan ng mga nakaraan at napakinabangan na ho ng marami nating kababayan. Kaya ang aming pong ahensya patuloy na nagsisikap na makatulong, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulong Marcos,
mga nakaraang araw, narinig po namin na lahat ng tulong na maibibigay ay ibigay sa ating mga kababayan na yun naman po ang ginagawa ngayon ng aming ahensya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, disaster response and Administrative and Finance Services Undersecretary Randy Esculango ng DSUD. Salamat.